I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley. Amen. Good morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang umaga po. Sa bawat isa members, good morning. Good morning po sa inyong lahat, sa mga live viewers natin na maagang nagising. Magandang umaga po sa inyo. And magandang umaga po sa inyo. May kasama tayo sa Google Meet. Yan, si Sister Mayan. Bira. Nagbabago na ata. Good morning po kay Ma'am Emilia. Alam ko si Ma'am Emilia ata yung una nag-comment. Tama, sir. Hindi ko makita na naman. Ayun, si Ma'am Emilia and si Ma'am Vicky. Good morning po. Sir Ariel, good morning, sir. And Sir Gilbert Hofer, good morning po sa inyo, sir. And kay Ma'am Rachel, good morning po sa inyo. And kay Sir Digno Velasquez. And so, meron pa tayo, Sir Dylan. Good morning po sa inyo, Sir Dylan. And sa lahat pa po ng mga makikinig ay maganda umaga po sa inyo. Please, share nyo po yung link ng ating devotion para marami pong makapakinig yan sa umaga pong ito. This time ay last Tuesday ng month of May. At patuloy po natin pinag-uusapan to commit in soul winning. And commit to soul winning. Alam niyo po, napakaganda na buong month na ito ay pinag-usapan natin ito. Kaya
ang tanong po ba ay nakagawa na po tayo ng commitment natin to win souls? Yan. Meron na po ba tayong commitment sa Panginoon? Gumawa na po ba tayo ng kasunduan sa Panginoon na ating gagampanan yung ating pag-soul winning, mga kapatid? Okay? So, ito po, gusto ko lamang pong i-share sa inyo in 1 Corinthians chapter 1, in verse number 18 and in verse number 23. Ayan. Verse number 18 and verse number 23. And sabi po ng Bible po dito in 1 Corinthians 1:18 and verse number 23. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. Yan, napakaganda po ng verse na ito. And in verse number 23, sabi ng Bible, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Okay? So, sabi po ng Bible sa verse number 18, for the preaching. Pag sinabi nating preaching po dito, is not, hindi lamang po ito tumutukoy sa ginagawa ng ating pastor na sumisigaw sa pulpit, na dynamic na nagpipreach. But the preaching here ay yung pagtuturo. It is teaching. Yan. Doctrine, giving doctrine. Yan. Pagtuturo, pagdodoktrina. Okay? So, yan po yung ibig sabihin ng preaching dito. Okay? And ano po sabi ng Bible? For the preaching, ano po yung ipinipreach? Ano po yung tinuturo? The preaching of the cross. Okay? The preaching of the cross. Remember, pag nabasa po natin yung cross, ang maaalala po natin dito ay yung ginawa ng Panginoon Kristo. Ano po? It symbolizes what Christ did unto us, na siya po ay napako sa cross ng Kalbaryo. Siya po ay namatay, nailibing, at muli po siyang nabuhay. Okay? And nasabi po ng Bible dito, the preaching of the cross, yung pagtuturo po natin ang ginawa ng Panginoon Kristo para sa atin, sabi ng Bible, is to them. Para sa kanila that perish, at sinasabi po dito na them that perish are the unsaved people, the unbelievers. Ano po sabi ng Bible? Para sa kanila. Ano po para sa mga unbelievers? Itong ibinabahagi natin. Itong itinuturo natin. Itong ipinapakilala natin sa kanila. Pinapaalam natin sa kanila. Sabi ng Bible, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Okay? The word foolishness, it means silliness. That is absurdity. Kalokohan, mga kapatid. Walang silbi. Walang kwenta. Ang sabi nga ng verse number 23, but we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block. Sabi ni Paul dito sa mga Hudyo ay isang sagabal. And unto the Greeks, foolishness. Kalokohan, mga kapatid. Tandaan po natin, when we go soul winning, expect po natin na hindi lahat ay makikiayon sa atin. Bakit? Ang isip nila ay sagabal na naman yan. Di ba? Alam nyo, pag nag-share tayo, di ba? Oh, may ginagawa. Ay, may ginagawa ako eh. Nangiistorbo ka na naman. Di ba? Sagabal. Istorbo po ito sa kanila. Okay? And, sabi ng Bible, foolishness. Kalokohan po, mga kapatid. Kalokohan lamang para sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Kalokohan lamang po ito sa kanila. But, sabi po ng Bible, but unto us which are saved. Okay? But unto us which are saved. Tayo po mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, salamat na lamang po. Dahil merong isang persona na ginamit ng Diyos na naging committed in soul winning. Kaya tayo po ay nakakilala sa Panginoon. That's why we are saved. Amen? That's why we are saved. Sabi ng Bible, ano naman sa atin ito, tayong mga nakakilala na sa Panginoon? Ano naman ito sa atin, what it means to us, mga kapatid, yung preaching of the cross, as saved. Sabi ng Bible, but unto us, which are saved,
It is the power of God. Okay? It is the power of God. Okay? Ito po ay kapangyarihan na ng Diyos sa atin. Ito ay dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po sa verse number 24, "But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God." Kaya nga po, kapangyarihan ng Diyos itong meron na sa atin simula nung tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. That's why, makikita po natin dito, unang-una, we have God's power in soul winning. Okay? Ano po ang nasa sa atin? The power of God. Okay? The wisdom of God, sabi ng Bible. That's why, pag tayo po ay nagso-soul winning, put in mind, brethren, mga kapatid, na nasa sa atin, merong nasa sa atin, at yan po ay kapangyarihan ng Diyos. It is strength, it is a power, it is a miraculous ability. Okay? Ito po ay matinding abilidad na nanggagaling sa Diyos, na nanggagaling sa Panginoon, kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Malala niyo po sabi ng Bible dito sa Matthew chapter 28, a very familiar passage na inuulit-ulit nga po natin, na ang tawag po natin dito is the Great Commission. Ay ang dakilang tagubilin ng Diyos sa atin bilang isang mga anak niya, mga kapatid. Okay? Sabi po ng Bible dito, in verse number 18, sabi ng Bible, "And Jesus came and spake unto them." Sino po yung kausap ng Panginoon Kristo dito? Walang iba kundi disciples. Not only the apostles, but the disciples, mga kapatid. Okay? So, sabi ng Bible dito, "All power is given unto me in heaven and in earth." So, makikita po natin sino po nagsasabi dito. The Lord Jesus Christ. Nasabi niya, "All power is given unto me." Okay? Nasa Panginoong Hesukristo po ang lahat ng kapangyarihan. In heaven and in earth. Okay? Makapangyarihan po ang ating Panginoong Hesukristo sa langit. Hindi lang po sa langit, kundi hanggang dito po sa lupa. Sabi ng Bible. And in verse number 19, "Go ye therefore and teach all nations." Kita po natin dito is evangelizing. And that is soul winning, mga kapatid. "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." And in verse number 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. Okay? So, sino po yung nagsasabi dito that I am with you always? Sino po yung nagsasabi dito na kasama natin lagi, makakasama natin lagi, even unto the end of the world, hanggang pa sa katapusan ng mundong ito? Sino po yung nagsasabi dito? Walang iba kundi nagsabi po na all power is given unto me. Kaya nga po makikita natin that we have God's power in soul winning. Nasa atin ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo. Sabi ng Bible, all power, sabi ng Panginoon. Kaya nga kung nag-soul winning tayo, we have that power. Nakasama natin ang Panginoon Kristo. Kaya nga, alam niyo po ba na kapangyarihan ng Diyos, yung makipag-usap lamang tayo sa tao, it is God's power to speak sa mga hindi natin kakilala. Di po ba? Sino po ba tayo nalalapit tayo sa hindi naman natin kakilala at kakausapin natin at i-introduce natin ang gospel sa kanila, mga kapatid? Alam niyo po ba na ang abilidad na yan, ang tapang na yan ay nanggagaling sa Diyos? Nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon Kristo, may ganyan po ba tayong tapang? Ba? May ganyan po ba tayong abilidad? Wala po, mga kapatid. Ngayon lamang nung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ngayon lamang nung nakilala natin ang Panginoon, ngayon lamang nung tayo po ay nagso-soul winning na. Kaya nga, makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa i-approach pa lamang natin at kausapin natin ang tao. And lalo na po, mga kapatid, that we can see God's power na sila ay tatanggap sa Panginoon Kristo.
Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo ang nagliligtas. Tayo lamang po ang nagdadala ng ebanghelyo ng Panginoon. Ipinapaunawa po natin sa kanila ito upang sila po ay magkaroon ng kaligtasan. And mind you brethren, hindi po natin kagalingan yun. Okay? Hindi po natin kapangyarihan po yun. Yan po ay nagmumula lamang sa Panginoon Kristo. Yung sinabi nila pagkatapos natin sharean mga kapatid, tatanungin natin, sino po yung tinanggap ninyo? Ang Panginoon Kristo. Diba? Alam niyo po ba na hindi natin yan kapangyarihan? Yan po ay kapangyarihan na ng Diyos. Bakit po? Naunawaan nila na sila ay makasalanan. Naunawaan nila na kinakailangan nilang tanggapin ang Panginoon Kristo na daan lamang patungo sa langit. At kapag tinanggap nila yun, mga kapatid, alam niyo po ba na ito ay isang kasiyahan natin bilang mga nagbabahagi ng kaligtasan? Bakit po? Nakita na naman natin ang kapangyarihan ng Panginoon. That's why we have God's power in soul winning. Nasa sa atin po ang dakilang abilidad, ang dakilang tapang, ang matinding kalakasan na tayo ay lumalapit sa tao, ipapaunawa natin ang ebanghelyo ng Diyos at sila po ay maliligtas. Kaya nga po mga kapatid, gusto po ba natin ng kapangyarihan? Alam niyo po ba na yan ang isa sa hanap ng tao at ipinagmamayabang? Power. Pero mga kapatid, hindi po yun yung power na nanggagaling sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, kung tayo po ay mag-soul winning, if we will be committed in soul winning, if we will involve ourselves in soul winning, we have God's power. And yan po ay eternal na kapangyarihan, ability na nagmumula lamang sa Diyos. That's why we have God's power in soul winning. And not only that, but we are bearing the glorious light of the gospel in soul winning. Okay? Ano po ang dala natin? Okay? The gospel. And ano po yung gospel? It is the glorious light. Ito po ay dakilang liwanag. At ito po ang ating daladala pag tayo po ay nagsosoul winning. Okay? Ang sabi po ng Bible dito sa 2 Corinthians chapter 4. Okay? 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4 in verses number 1 to 6. Okay? Sisimulan po natin sa verse number 1. Nasabi po ng Bible, therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Okay? Tandaan po natin, don't misunderstood mga kapatid. Yung we faint not na sinasabi ni Apostle Paul dito, nangihina tayo, syempre sa physical mga kapatid. Na tao lamang po tayo eh. But through the power of God na nasa sa atin nga mga kapatid, yung ating spiritual ay malakas lagi. Hindi nanghihina. Okay? Hindi nanghihina. Kaya nga ito pong spiritual natin na malakas, ito yung magdadala sa ating physical na mahina. Okay? Kaya nga, we faint not. Kaya napakalaga sa atin na we must not faint in soul winning, in sharing the gospel. And in verse number 2, sabi ng Bible, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Yan, tignan po ninyo itong verse number 3. Sabi ng Bible, but if the gospel be hid, it is hid to them that are lost. Okay? Kaya nga po napakalaga that we as Christians, we na believers, don't hide from others the gospel. Kaya nga po, alam niyo po ba, pag wala tayong commitment to go soul winning, pag hindi tayo nag-soul winning, we are hiding the gospel sa mga lost, sabi ng Bible, sa mga hindi nakakilala sa Panginoon. Maalala po ninyo, ito nga po yung rason kung bakit bumaba ang Panginoon Kristo. Sabi ng Bible dito, ano yung sabi ng Bible? For the Son of Man is come to seek. Diba? Sino po yung binaba ng Panginoon Kristo upang hanapin? Okay? And to save. Upang iligtas. Okay? To seek and to save that which was lost. Mga kapatid. Kaya nga dapat hindi natin itatago. Huwag nating pipigilan ng ating sarili.
Huwag tayong tatamarin na mag-soul winning. Bakit? Itinatago natin yung ebanghelyo ng Diyos. Okay? Itinatago natin ang ebanghelyo ng Diyos. Sabi ng verse number 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Makita niyo po, sino po yung God of this world na ito? Walang iba kundi si Satan. Binulag niya po, mga kapatid, ang mga tao. Not the literal eyes, but the mind. Okay? Okay lang po, mga kapatid, na yung mata na literal ang bulagin dahil makakaunawa pa. Ngunit ang sabi ng Biblia, yung isip ang binulag. Kaya nga po ang tao ay hindi makaunawa sa katotohanan, mga kapatid. Kaya nga po ang ginagawa natin ay pinapakilala muna natin ang Panginoong Jesucristo. Okay? Lest the light. Ito lamang po ang tanging solusyon. Ito lamang po yung tanging paraan. Okay? Lest the glorious light of the sabi ng Bible? Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Okay? Should shine unto them. Kaya nga po, let the word of the gospel shine, mga kapatid. Kaya nga, paano po mangyari ito? Magpapagamit po tayo sa Panginoon. Let the gospel light shine from this darkened world. Okay? Kaya nga po, tignan po ninyo dito sa Matthew chapter 5. Okay? Tayo po ang may dala ng liwanag, mga kapatid. Anong gagawin natin sa liwanag na dala-dala natin? Sa kabila po ng madilim na mundong ito dahil sa kasalanan. Okay? Sabi po dito ng verse number 14, Matthew chapter 5 in verse number 14. Sabi ng Bible, ye are the light of the world. Di ba? Anak ka na ng Diyos. Ay, pag sinabi natin na tinanggap natin ang Panginoon Kristo, totoong nasa atin ang Panginoon Kristo, alam niyo po ba na tayo po ang liwanag ng sanlibutang ito? Okay? A city that is set on a hill cannot be hid. Okay? Cannot be hid. Para po tayong syudad na nasa isang hill na hindi maitatago. Okay? Kaya nga po, pag tinanggap mo ang Panginoon sa Kristo, hindi mo na pwedeng i-deny yan kung totoo. Nasa iyo at nasa iyo ang liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga, ano naman ang gagawin natin? Verse number 15, sabi ng Bible, neither do men light a candle, okay, and put it on a candle and put it under a bushel. Okay? Wala pong nagsisindi ng kandila at itatago rin. Okay? But on a candlestick, sabi ng Bible, ito ay ipinapakita. And it giveth light unto all that are in the house. Okay? Kaya nga po, nililiwanag, kaya nga, pag wala tayong kuryente, isisindihan natin yung kandila, ay hindi natin itatago, hindi natin ilalagay sa hindi nakikita. Ilalagay natin kung saan maliliwanagan. Okay? Yung ginagawa natin kung saan tayo pupunta. Kaya nga po sabi ng Bible dito in verse number 16, let your light so shine before men. Kaya nga po, let the gospel light, the glorious light of the gospel, mga kapatid, na makita to shine from this darkened, wicked world, that they may see your good works. Sabi ng Bible, para makita nila, mga kapatid, para makita ng mga tao. Okay? Kaya nga, pag ang tao po ay nasa kadiliman, ano po ang i-expect natin? Wala pong direction. Dahil walang nakikita ang mga tao. Hindi po alam ang gagawin. Kaya nga po, sa panahon natin, mga kapatid, ano po ang nangyayari? Bakit ang tao ay patuloy na pasama ng pasama at gumagawa ng kasalanan? Bakit po? Bulag sila sa katotohanan. Hindi nila nakikita ang kanilang ginagawa. Kaya nga po, ano po ang kailangan nila? Wala pong iba kundi liwanag ng ebanghelyo ng Panginoon Kristo. At sino po yung gagamitin? Wala pong iba kundi tayo, mga ligtas na. Wala pong iba kundi tayo, mga nakatanggap na ng ebanghelyo ng Panginoong Hesus Kristo. Bakit po sabi ng Bible dito?
kinakailangan makita nila and glorify your Father which is in heaven. Let our light shine, mga kapatid. Dapat ito ay makita ng mga tao na meron tayong Kristo upang sila rin ay makatanggap ng liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sabi po ng Bible dito, for we preach not ourselves. We preach no other name, mga kapatid, but Christ, Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. For God, who commanded the light, who commanded the light to shine out of darkness, had shined in our hearts. Diba? Ito rin po yung nangyari sa atin eh. May kanya-kanya po tayong kwento kung paano natin nakilala ang Panginoon Jesucristo. Maring ang iba ay grabing lulong sa alak. Okay? Hindi natin alam na masama ang alak. Ngunit nung nakilala natin ang Panginoon Jesucristo, nabuksan ng ating kaisipan at nakita natin na kasalanan yun. Iniwan na natin. Bakit po? Naliwanagan na tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Maring yung iba sa atin ay lulong sa paninigarilyo. Diba? Halos masira na yung baga kapaninigarilyo. Oh. Ngunit, na nakilala natin ang Panginoon Kristo, naliwanagan tayo ng Ebanghelyo ng Diyos. Iniwan natin yun. Or anuman pong bisyo pa, anuman pang meron tayong ginagawa noon nung hindi pa natin nakilala ang Panginoon Kristo. But, salamat na lang sa Panginoon Kristo that yung liwanag ng gospel ng Diyos had shined in our hearts, sabi ng Bible. To give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kaya nga, gayon rin naman ang ating pong mga gagawin, mga kapatid. Na kinakailangan, tayo po ay magkaroon ng commitment in soul winning. Okay? In soul winning. Napakarami pa pong tao na hindi nakakilala sa Panginoong Hesukristo. And wala na pong ibang daan, wala na pong ibang paraan na sila ay makilala sa Panginoong Hesukristo maliban lamang sa atin na gagawa tayo ng commitment to share unto them the gospel, to shine the gospel, the glorious light of the gospel unto them. Mga kapatid, sabi ng Bible, they are lost. Sabi ng Bible, the God of this world hath blinded their minds. At ang tanging solusyon lamang po dito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Okay? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya nga, again, mga kapatid, sa pagtatapos natin ng buwan na ito, nakagawa na po ba tayo ng commitment to win souls? Okay? Or tayo na po ay ginagamit na po ba ng Panginoon sa soul winning? Meron na po ba tayong puso sa mga burdened na kaluluwa? Diba? Kaya nga po mga kapatid, lagi na natin itong pinag-uusapan. Sana naman ay dapat meron na po. Okay? Remember that we have God's power in soul winning. And we are bearing the glorious light of the gospel in soul winning. Kaya nga po napakahalaga, mga kapatid, na magkaroon na tayo ng burden. Sa ating pong pagtatapos ay dapat ito rin po yung makuha natin na puso. Let's read in Romans chapter 10. Ito rin po ito na po ang klaseng puso na dapat meron na tayo mula po sa ating mga chapter 9. Yan. Ito po si Apostle Paul na makita natin anong klaseng puso ang meron siya, mga kapatid. Okay. Sabi ng Bible in verse number 1, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Na ano po sabi niya? That I have great heaviness and continual sorrow in my heart. Sabi niya, may matinding kabigatan sa kanyang puso at may matinding kalungkutan. Meron rin po ba tayong ganitong klaseng puso, mga kapatid? Na kapag hindi tayo ay nakapag-join, nakapag-involve sa soul winning, ay may nabibigatan pa po ba tayo? Diba? Meron pa po bang kalungkutan sa atin? Kung hindi na po tayo nabibigatan soul winning, kung hindi na po tayo nalulungkot soul winning, kapatid, dapat malungkot ka. Bakit? Nawawala na yung commitment mo sa soul winning. Nawawala na yung puso mo sa soul winning. Okay?
Kaya nga, bakit po ganito ang puso ni Paul? Sabi sa verse, sa chapter 10 in verse number 1, ito po yung kanyang prayer, yung kanyang desire. Sabi niya, "Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved." Diba? So kaya matindi na lamang yung kalungkutan ni Apostle Paul. Ganun na lamang yung kabigatan sa kanyang puso na yung kanyang pong kababayan ay makilala sa Panginoon Kristo. Makilala sa Panginoon Kristo. In which, dapat, ito rin po yung ating dapat makuha. Ito rin yung dapat natin, dapat magkaroon po tayo. Yung kanyang desire. Okay? Do we still have that desire in soul winning, mga kapatid? Nasa sa atin pa po ba yung desire, yung kagustuhan natin na ibahagi ang Panginoon Kristo? Do we still pray for ourselves? Okay? Na magkaroon tayo ng involvement in soul winning? Diba? Nakakalungkot naman po kung wala na tayong ganitong klaseng puso. Nakakalungkot naman po kung wala na tayong ganitong klaseng puso. Kaya nga po mga kapatid, ulit, commit to soul winning. Ngayon pa lamang, kung wala pa tayong commitment, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, alam ko na totoong tinanggap ko kayo. Kayo po maglagay sa akin ng burden. Kayo po maglagay sa akin ng sigla uli ng puso na maibalik yung pag-soul winning. Na dapat mga kapatid, tayo mga nagsasabing anak ng Diyos, tayo mga nagsasabing tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ay dapat po, meron na tayong puso sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? Meron na po tayong kagustuhan lamang, excitement rin sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa soul winning. Okay? Kaya nga po mga kapatid, remember, ito lamang po ang gusto kong may share sa inyo, that we have God's power in soul winning. And ano po yung daladala natin? Pag tayo po ay nag-soul winning, we are bearing the glorious light of the gospel in soul winning. Kaya nga po mga kapatid, pag ikaw ay hindi nag-soul winning, itinatago mo yung liwanag ng salita ng Diyos. And tayo po ang magiging rason kung bakit ang tao ay napapahamak. Walang direksyon ang buhay. Bakit po itinatago natin yung liwanag ng Ebanghelyo ng Diyos? Hindi po sila makikita mga kapatid. Kaya kinakailangan, we must commit to soul winning. Be committed in soul winning. Dapat po, meron talaga tayong gagawin para sa Panginoon. Sa lahat po na nakikinig, sa ating mga members, ay dapat po ito po yung magkaroon tayo. To be committed in soul winning. And alam niyo po mga kapatid, pag tayo ay magiging committed to soul winning, meron po tayong madadalang mga tao na makakilala sa Panginoon. Meron po tayong madadala sa simbahan. Meron pong mababaptize. Meron maidadagdag sa ating simbahan. Pero kung wala pong naidadagdag sa ating simbahan, wala po tayong nadadala, yan po ay sa kadahilan ng wala po tayong commitment sa soul winning. Yan po ang pinakapunot ugat ang ating pong soul winning. Hindi po ito ministry, but it is our responsibility bilang isa tumanggap sa Panginoon Kristo. Kaya nga po mga kapatid, pahalagan po natin ay yung commitment natin sa soul winning. Huwag po nating kalimutan ito. Okay? Simula pa po noon, ginagawa natin ito. Bakit ngayon matagal na tayo ay bakit nawawala? Okay? Panalangin po tayo na ibalik ng Diyos yung ating pong excitement sa soul winning. Ibalik ng Diyos yung ating pong burden in winning souls. Kaya nga po sa umaga po ito lamang po ang gusto ko pong ma-share. And ganun din po sa inyo pong mga nakikinig sa ating live. If you have comments, please comment po sa ating comment section patungkol po sa ating pinag-usapan sa commit to soul winning. Okay? Ano po yung kagandahan na tayo po ay nag-soul winning? Ano po yung kagandahan na meron tayong commitment po sa pag-share ng salita ng Diyos? Please comment sa ating pong comment section at ating pong babasahin yan. At pakinggan rin natin si Pong. Anong may share mo pong patungkol sa soul winning? Sige. Sa akin naman po, sabi po ni Sir Misha kanina na dapat po meron po tayong excitement sa pagpunta po sa soul winning. At ganoon din po na dapat po
tayo po ay maging light ng itong sinful world na to. At dahil po nagsusulwing tayo, nagkakaroon po tayo ng power of God na nakakausap po natin yung mga tao na kahit di pa po natin kilala dahil binabahagi po natin sa kanilang ang salita ng Diyos. Yun lang po. Yun, amen. And kaya nga, mga kapatid, gumawa po tayo ng commitment sa Panginoon. Yan, gumawa tayo ng commitment sa Panginoon na meron tayong pong masoul winning. Yan. Hanggat may pagkakataon po tayo, ay napakaganda na magamit tayo ng Diyos sa pag-share ng Kanya salita. Eh, mas maganda po na ito yung naibabahagi natin. Mas maganda na ito'y lumalabas sa ating bibig kaysa anuman pong mga bagay. Okay? Kaya nga po, ngayon po sa pagtatapos ng buwan na ito, ay gumawa po tayo ng commitment sa Panginoon. Gawan na po natin ng commitment yung ating pong soul winning life. Okay? Yung ating pong soul winning. And kaya nga po sa lahat po ng mga nakinig dito, maraming salamat po sa inyo. Hindi ko lang makita yung mga comments eh. Sino yung mga nag-comment dito? Pambihira naman to. And sa mga nag-comment po dito, yung mga nanonood ay maraming salamat po sa inyo. Ilan yung ating viewers dyan, Sir Mark? Tignan nga muna natin. Yun, yung ating 15 nating viewers. Hindi ko makita yung live natin. Pambira naman. Para mabati lamang muna natin yung mga Yan, si Brother Erwin nandito. Yan, nandito si Brother Erwin and si John Harold. Hey, Harold, good morning. Yan, kamusta kayo dyan? Hira talaga to. Si Brother Philip. Yan, good morning Brother Philip. And si Ma'am Heidi. Yan, Ma'am Heidi, kamusta po kayo, Ma'am? Yan, kamusta po kayo? Thank you rin po sa inyo pong pakikinig. Nandito rin si Ma'am Myra. Yan. Ma'am Myra, good morning. Yan, kasama niyo po ba si Denmar? Yan, thank you po sa inyo. Yan, and si Sir Juni. Sir Juni, kamusta po, sir? Yan, thank you po. Thank you po, sir. At ganoon din si Sir Salvador Bore, good morning po. And kay Ma'am Nelda, magandang umaga po sa inyo. And Ma'am Geraldine. Yan, ganoon din kay Ma'am Geraldine. Si Crystal. Good morning, Crystal. Okay. So, sa mga hindi po namin nabati, ngunit nakinig po kayo, ay still maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. At again, mga kapatid, wag lang po hanggang pakikinig, kundi dapat makita po sa atin. Kaya magkaroon na po tayo ng commitment na tayo po ay makapag soul winning. Magkaroon po tayo ng involvement in soul winning. Okay? Kaya mga kapatid, wag rin po natin kalimutan yung ating pong midweek service this coming Wednesday. Wag po tayong mag-absent. Yan, wag po tayong mag-absent at dito po tayo lahat sa bahay sambahan ng Panginoon and magdala rin po tayo ng iba. Yan, dalhin po natin yung ating mga disciples and let's invite visitors. Yan. Again, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Okay, so sa ating pong pagwawakas ay tayo po ay magwawakas sa ating panalangin. Yan, magwakas na po tayo sa ating panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa inyo pong salita, Panginoon, namin pong naunawaan, naintindihan.
At wala pang iba kundi yung commitment na po namin na dapat gawin in soul winning, to commit in soul winning. Dinadalangin po namin po, Diyos, na ito po yung makita po sa amin, at especially sa mga members po, Panginoon, ng simbahan po na ito. Kaya gamitin niyo po kami, Panginoon, sa soul winning. Kayo po ang lagi pong maitaas namin. Ang inyo pong salita ang lagi pong maitaas. At marami pa pong makakilala po sa inyo po, O Diyos. At sa pamamagitan po ng paggamit niyo sa amin. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Patuloy niyo rin pong pagpalain, Panginoon, ang mga faithful na nakikinig. Laging meron pong puso, interest at excitement sa pakikinig ng inyo pong salita. Patawad po sa aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa lahat. And ganun din, Sister Mayan, thank you. And ingat po kayo sa buong maghapon. Thank you po. And God bless po sa lahat po na nakinig. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground.
battle giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord.